Tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang kanilang programa at kilos protesta sa People Power Monument sa Quezon City. Pero itutuloy pa rin daw nila yan bukas sa Maynila. Bago naman matapos ang programa kanina, humarap sa mga taga-suporta si Senador Rodante Marcoleta. At live mula sa EDSA People Power Monument, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, may pasaring ba ang senador? Bok, Mase, naging highlight nga ng Day 2 ng isinagawang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang pagdalo at pagbibigay ng talumpati kanina ni Senator Rodante Marcoleta. Sa harap nga ng libo-libong mga supporters at members ng INC ay sinabi ng senador na handa raw siyang magpakulong kung aarestuhin siya ng otoridad. Yan ay may kinalaman sa mga napipintong pagsasampa ng plunder charges kontra sa senador. Nauna nang sinabi ng Office of the Ombudsman na nakatakda umanong maghain ng reklamong plunder may kinalaman sa umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donation na natanggap niya. Ipinagtataka lamang niya na siya raw ang kakasuhan imbis na ang mga sangkot sa katiwalian. Narito ang naging pahayag ni Senator Marcoleta. Hindi ba katungkulan ng Ombudsman ang sila ang humanap, umusik, at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang Ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Nagpasaring rin si Marcoleta sa kapwa niya senador at current Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Erwin Tulfo. May kinalaman sa naging bend the law statement nito. Bukod kay Marcoleta, dumalo muli sa protesta sina Senator Amy Marcos at ex-Congressman Mike Defensor. Samantala, pasado alas 8 ngayong gabi nang ianunsyo ng isang ministro ng INC na magbabaklas na sila ngayong gabi at itutuloy ang kanilang kilos protesta bukas sa Maynila, partikular na sa Liwasang Bonifacio. Kaya naman tinapos na rin ang kanilang programa dito sa People Power Monument sa Quezon City. Kasunod yan ang pag-recall at pag-withdraw sa kanilang extension permit. Paliwanag naman dyan ng Quezon City Government, nagdulot ng matinding abala ang protesta. Anila, libo-libo ang nahuli sa pasok sa eskwela at trabaho. Nilabag din daw ng INC ang kasunduan na manatili lamang sa White Plains Avenue at hindi sakupin ang EDSA. Ayon naman kay NCRPO Chief Anthony Aberin, naghahanda na rin sila ng dagdag puwersa para sa Manila, partikular na nga sa Liwasang Bonifacio. Kasi hindi kagaya ng Quezon City, hindi kailangan ng permit sa Liwasang Bonifacio dahil Freedom Park nga ito. Narito ang naging pahayag ni General Aberin, may kinalaman dyan. They have already requested additional personnel coming from other units. We will deploy an initial maybe 1,000. Depending po sa outcome po ng number po ng mag-rally doon. Bok, Mase, sa mga oras na ito ay ongoing pa rin yung pag-clean up, no, pagliligpit ng gamit ng mga organizers ng INC at malakas pa rin or kitang-kita pa rin yung presensya ng mga otoridad dito. Sa katunayan nga, nakahilera, nakapalibot pa rin sa kahabaan ng EDSA northbound yung mga miyembro ng PNP. Nauna na rin sinabi ng NCRPO na mas palalakasin pa nila at nakatakda silang mag-deploy ng nasa 1,000 na mga personnel nila, pati na rin mga force multipliers para bukas naman sa Maynila. Bok, Mase? Iyan, so kaunti na lang ang nandyan ng mga miyembro ng iglesia. Natanong kayo dahil parang ang bilis ng traffic sa likod mo eh. And I suppose that's EDSA eh. So, kaunti na lang sila. Pangalawa, yung White Plains ba, nadadaanan na. Okay. Bok, may kinalaman sa traffic situation natin sa ngayon. Kung mapapansin ninyo, mabilis na nga yung daloy ng trapiko ngayong araw. Kumpara yan kahapon. Yan ay dahil ayon sa MMDA, 3 lanes na daw yung nadaraanan at naglagay na rin sila ng concrete barrier na binabantayan rin ng mga kapulisan. Hanggang dyan lamang pwede magstay kanina yung mga protesters or yung mga ralista na miyembro ng INC para hindi na nila masakop yung masasak or madadaanan ng mga sasakyan at ng mga motorista gaya nung nangyari kahapon.
May kinalaman naman sa pangalawang tanong mo, Bok, sa White Plains ay medyo barado pa rin dahil hanggang ngayon nga nagki-clean up pa sila at MMDA lamang ang makakasagot daw dyan kasi tinanong din natin yan kay General Aberin kanina at hihintayin daw nila yung magiging instruction ng MMDA kung pwede na itong daanan ng mga sasakyan. Kanina rin, sinubukan nating magtanong-tanong sa ilang mga INC members kung tutungo na ba kaagad sila sa Liwasang Bonifacio right after nung decision na sinabi ng kanilang ministro at ayon nga sa kanila, magsisimba raw muna sila ng madaling araw. Karamihan sa kanila, ng mga nakausap natin, pagkatapos daw ng kanilang pagsamba, tutungo na kaagad sila sa Liwasang Bonifacio. Ayun. So, ang mangyayari dyan, Ian, madaling araw pa lang, expected na natin na may mga members ng INC dyan sa Liwasang Bonifacio. Ganun ba? Hanggang kailan nila plano manatili dyan sa Liwasang Bonifacio para magsagawa ng kilos protesta? Mukhang ganun ang mangyayari, no? Kagaya ng mga nakaraang araw, talagang madaling araw magsisimula na silang tumungo sa Liwasang Bonifacio dahil isa lamang ito sa 4 na freedom parks sa Manila na hindi na kailangang sumitehan pa ng permit or approval. Isa-isahin natin yung mga 4 na yan, ano? Una, Liwasang Bonifacio, Plaza Dilao, Plaza Miranda at may isa pang plaza, Plaza Moriones sa May Tondo. Ayan, hindi kailangan mag-submit ng permit para magsagawa dyan ng mga kilos protesta. Pero ang pinili nila is yung Liwasang Bonifacio dahil nga nung past few days din, doon na rin sila nagsasagawa ng kani-kanilang mga programa. Kaya't posible, malaking posibilidad na madaling araw pa lang magtungo na sila doon at ang mga kapulisan naman daw ay ready na at actually magde-deploy na raw sila anytime soon ng dagdag na personnel para bantayan yung seguridad, pati na rin yung posible magkakaroon ng rerouting doon sa area na yon sa Maynila. Iyan, pahabol na lang. Actually, hindi ko alam kung meron kasagot dito pero I'll just try anyway. Baka lang sakaling may sagot dito. We all heard na binigyan ng una ng permit ng Quezon City Government itong rally para bukas dyan sa EDSA. Tapos nga, biglang winidraw. Na ang sabi nga nila, dahil hindi raw tumupad sa kasunduan ng iglesia at sumakop doon sa White Plains, tapos and so on down the line. Pero that's not surprising. 2 araw na yan eh. So bakit nila binigyan ng permit to begin with? Ba't biglang nagbigay ng permit, tapos biglang nag-withdraw? Hindi naman nakakagulat yung nakita nila sa nakaraang 2 araw. Actually, yun nga yung medyo nakakagulat na nakakalito kanina, no? Even yung members of media nalito dahil pasado 5:00, nakatanggap na tayo ng kopya ng approved permit, no, to extend para nga yan bukas. Dated yan July 2, 8 a.m. to 8 p.m. Diba? Yan yung una. Na-break na yan actually maging sa atin kanina, pati na rin sa ibang mga outfits. Ano? Pero bigla na lamang kanina ang QC Depots ay nagsabi na i-hold muna nila yan for whatever reason. And then after that, nagsabi sila na on hold muna, hindi daw muna nila papayagan yung extension na yan. Until dumating na nga dito kanina si NCRPO Chief Anthony Aberin at kinausap niya na kanina, no, yung mga organizers, and then they came up with the decision na itigil na yung programa by 8 p.m. at magbaklasan na sila dito. Yun yung naging senaryo kanina, kumbaga just to give you a timeline ng mga nangyari kanina dito. Ganun yung naging latag ng sitwasyon. Okay. Iyan, pahabol na lang. Bukas, yung sinasabi natin na inaasahang kilos protesta dyan sa Liwasang Bonifacio, sino-sino yung mga inaasahan nila ng mga personalidad na pwedeng sumama sa kanila dun sa kilos protesta? When it comes to that, wala pa tayong nakukuha na any personality or na nababanggit nila na any personality. Pero kanina kasi nagpunta na si Senator Amy, nagpunta na si Mike Defensor, pati si Senator Marcoleta. So malaki rin yung posibilidad na baka may iba pang mga kaalyado nila ang magtungo rin bukas naman. Alright, maraming salamat sa iyo, Ian Suyu. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.